Nakiisa ang National Union of Cooperatives sa kampanyang panagutin ng mga sangkot sa flood control scam. Anila kailangang magsalita laban sa katiwalian. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nanawagan ang National Union of Cooperatives na panagutin ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Naniniwala kasi ang grupo na kailangang may managota, may maparusahan at may dapat ibalik ang mga sangkot sa naturang korupsyon. Lalo't pinakaapektado nila rito ay ang marginalized sectors. Kabilang na ang micro, small at medium enterprises o MSMEs na karamihan ay nasa vulnerable communities na naseserbisyohan ng mahigit 10,000 kooperatiba sa buong Pilipinas. At sa harap po ng mga iskandalo ng gobyerno, hindi po tayo pwedeng tahimik. Kaya kailangan magsalita ang publiko, ang mamamayan, kasama na po ang ating mga organisasyon. Naniniwala rin kami that everyone should be offered or should be given due process. So, kahit nasa sinabi namin na we will go to the streets, raise our voices, still, in the end, we still believe in due process. Dahil dito, nais nila na magkaroon ng patas na investigasyon at mapanagot ang lahat ng may kinalaman sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat din aniya na maproteksyonan at hindi maparusahan ang mga magsisilbing whistleblowers dahil sa kanilang katapangan. Samantala, pabor din sila na buwagin na ang ayuda system na posibleng nagagamit daw ng ilang politiko sa katiwalian at sa halip ay turuan ang mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa. Po natin gawing regular ang ayuda at nagiging area di po rin ng corruption. No? Kaya napakahala po, bigyan natin sila ng oportunidad mag-aral, oportunidad magtrabaho, oportunidad magnegosyo. Pag po natin gamitin ang ayuda system. Ilan pa sa panawagan ng grupo ang pagpasa sa anti-political dynasty law at ang pagreporma sa party list system na dapat anila ay pawang representasyon ng marginalized sectors at hindi naaabuso ng ilang makapangyarihang individual o grupo. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.